Halos itong actual na design niya is nababagay din talaga sa klase ng motorsiklo na ito. Speedometer, odometer, tapos fuel gauge or fuel meter niya. Good for modern design. Then at the same time aerodynamics na rin. Magkabilaan yan mga dre. Puti, naka-extend din siya ng goma dito mismo sa may bandang likuran para at least hindi masyadong masasapo ng makina. Lahat ng dumi na manggagaling dito mismo sa gulong dito mismo sa may bandang harapan. Mga dre, meron tayo ditong Rock RV2 which is ayan, mini trail bike siya. Pero syempre before natin muna umpisa na ikutin tong motorsiklo na to, kagaya ng lagi nating ginagawa, intro muna tayo. Okay, so Euromotor Rock RV2. So by the way, before muna natin ikutin tong motorsiklo na to, actually ang tagal kong hinahanap na ito eh. Ito, ngayon na sila ulit nagkaroon ng ganito. Madalas nakakatsyempo ako siguro nung nakaraan nito, pero nabibili din kaagad. Pero syempre, before natin muna ikutin tong motorsiklo na to, alamin muna natin yung pinaka technical specs para sa unit na to. Tapos na natin yung technical specs. So ayun, proceed na tayo ngayon dito mismo sa walkthrough para dito mismo sa unit na ito. Marami akong gustong malaman dito at marami akong gustong tingnan dito mismo sa unit na to. Kaya gusto ko siyang reviewin. Okay, sige, simulan na natin. Alam muna natin dito mismo sa pinaka front nung actual na motorsiklo na to. So kung mapapansin natin mabuti na halos itong actual na design niya is nababagay din talaga sa klase ng motorsiklo na ito, since ito nga is naka trail bike na concept na motor. Mapapansin din natin mabuti na medyo may pagka-modern na rin yung design niya dito mismo sa kanyang headlight, which is meron na siyang single projector na LED light dito mismo sa may bandang harapan. Plus dinagdagan na rin ito ng dalawang LED na daytime running light dito mismo sa may bandang harapan. Ayan, para siyang sungay ng reindeer dito mismo sa may bandang gilid. Kaliwat kanan yan, tapos nandito yung projector light sa may harapan. Ito yung pinaka-action na headlight niyan. Then mapapansin din natin mabuti na yung pinaka turning lights niya dito mismo sa may bandang harapan is pa square type pa siya. Tapos naka bulb type din, kaliwat kanan yan. At nandito na siya naka-attach mismo sa pinaka head cowling niya at dito mismo sa pinaka headlight. Well, typically, yung patent ng gantong klase ng design is kadalasan naman talagang ginagamit sa iba't ibang klase ng trail bike or mini motocross bike na katulad nito. Especially, hindi ko lang ito dito nakita, pati na rin doon sa ibang ng Rusi, tsaka na rin doon sa mga Honda XRM na nirelease dito mismo sa natin, sa bansa natin. So bukod pa dyan, may kataasan din yung kanyang fender dito mismo sa bandang harapan. Ayan, may pagka motocross type nga din yung itsura netong fender neto dito mismo sa bandang front. Then also extended siya dito mismo sa may bandang harapan. Given na ganito talaga yung design ng rail bike na motorsiklo eh. Extended din siya with a rubber material dito mismo. Naka-extend din siya ng goma dito mismo sa may bandang likuran para at least hindi masyadong masasapo ng makina. Lahat ng dumi na manggagaling dito mismo sa gulong dito mismo sa may bandang harapan. Ngayon, isa pa sa observation ko dito mismo sa motorsiklo na to is yung kanyang telescopic force suspension na medyo may kahabaan din. And also, meron din itong suspension cover dito mismo sa magkabilang gilid. Kaliwat kanan yan mga dre. Tapos naka-Rayos type yung kanyang actual na dito, gulong sa may bandang harapan. May kanipisan lang din, pero goods naman din since bumagay naman din at naaayon din mismo sa pinaka concept design nung, sige po, salamat, concept design nung actual na bike. So kung titingnan natin mabuti dito mismo sa may bandang gilid, ayan, Yuansing din ang gamit nito. And yung size nito is nasa 2.5 by 17
dito mismo sa may bandang harapan. Naka-pedal disc brake din ang gamit nila dito mismo sa braking system nito dito mismo sa may bandang front. Plus, meron siyang additional na dual piston caliper dito mismo sa may bandang harapan. Ayan. So, na-explore na natin. Napakita ko na rin sa inyo yung engine bay nito kanina or yung pinaka-engine room nito or pinaka-engine section nito, which is etong actual na engine section nito is naka-expose or wala siyang kahit anong cover na nakalagay dito mismo sa may bandang harapan. Punta tayo dito mismo sa may bandang rider section. Sa kanyang instrument panel. Etong instrument panel niya is naka-analog. Meron siyang speedometer, odometer, tapos fuel gauge or fuel meter niya. Tapos iba pang indicators like yung kanyang napakalinaw oh. Yung kanyang high beam and low beam, left turning lights and right turning lights, plus yung kanyang gear indicator dito mismo sa motorsiklo na to. So neutral, 1, 2, 3, 4. So 4 speed semi-automatic transmission itong motorsiklo na to. Nakaki-type din. Same nung iba pang katulad na gantong unit. Tapos mapapansin natin mabuti yung actual na handlebar niya dito is naka-naked, and same din dun sa iba pang mga nakikita natin na motocross type na motorsiklo, especially yung mga mini motocross or mini trail bikes na katulad na ito. Parehong-pareho sila ng actual na design ng handlebar, at gano'n na gano'n naman talaga kung tutuusin. Ngayon punta tayo dito mismo sa may right side controls. Ito, hindi na natin papabain since ang meron lang dito is meron lang siyang electric start button dito mismo sa may bandang kanan. Dito naman sa may bandang kaliwa, andito yung kanyang headlight switch, high beam and low beam na naka-button type, turning lights, horns, tapos yung kanyang choke dito mismo sa may bandang kaliwa. Ayan. Tapos pagka-slide din yung kanyang dito mismo sa may bandang harapan. Pwede pa naman tayo maglagay ng kahit anong gamit dito if ever, basta iwasan na natin magagasgasan talaga. Siguro pag may pinamili tayo, pwede nating isabit dito, tapos dahil lang na natin ng konti. Suggestion ko lang yun mamaya may mag-violent react na naman dito mismo sa motorsiklo na to if ever kung gawin ito pang araw-araw Pwede naman to, dinidesign naman talaga to for for daily uses din itong gantong mga klase ng motorsiklo, especially kapag medyo may malubak yung daanan nyo, and lalong-lalo na kapag hindi pa totally napapatag yung actual na daanan nyo dun mismo sa lugar ninyo. Especially pwede to dun sa dati kong area or dati kong location. Semi-automatic, so ito yung actual na gear pedal nya, and at the same time yung kanyang rubber raised na foot peg para dito mismo sa rider section. Dito rin yan sa gitna, meron din, naka-rubberize din yan. Yung kanyang brake pedal, andito rin. Tapos, meron din siyang backup na kickstart if ever na hindi gumana yung kanyang electric start button, is pwede natin patakbuhin yung motor gamit tong kickstart na to na naka-indicate dito mismo. Well, good thing na halos lahat ng mga unit ni Euromotor is nagdadagdag sila talaga ng mga gantong klase ng attachment sa motorsiklo. Tapos upright position yung kanyang exhaust, which is hindi siya madaling abutin ng baha kapag halimbawa ginamit po ito pang araw-araw pang pasok ng trabaho. Yan, isa yan sa mga magandang advantage dito mismo sa motorsiklo na to. Then isa pa to sa mga nagpapadagdag talaga ng kagandahan dito mismo sa unit na to. Ayan, kanyang foot pegs for OBR, naka-rubberize din, malambot at matibay. Ayan. Tapos sa seat muna tayo. Medyo may kalambutan din yung seat nito Ayan. Pero may pagka-straight nga lang siya, hindi katulad nung ni-review natin nung nakaraan na Marvel, is sobrang lambot niya. Goods lang din naman yun Goods din to. Saktuhan lang yung lambot nito mga dre. Pero ito, may pagka-straight lang siya ng konti. Slant lang siya ng konti. Dito lang mismo sa may bandang rider side. Pero sa OBR ito, medyo patag na siya. Then mapapansin din natin mabuti, medyo may kalakihan to ng konti compared dun sa last time na ni-review natin. Ayan. Tapos grab bar, easy to access din. Then pointed din yung kanyang tail dito mismo sa may bandang likuran. Tingnan natin yung under the seat netong motorsiklo na to.
Kunin muna natin yung susi saglit. Ayan. Galing, parang Sigma 250 yung ano na ito. Na compartment nung mismong Euromotor Rack RB2. Ito yung U-box nya. So pwede tayong maglagay dito na, dito yung lalagyan ng battery. Pwede rin tayong maglagay dito ng mga necessities natin, like yung mga tools for emergency purposes. Tapos pwede rin nating ilagay dito yung mga kapote natin, tupin lang natin ang todo. Tapos yung mga mahalagang papeles natin, like for example yung mga driver's license and registration natin, dito pwede natin din ilagay. Ayan. Tapos andito rin yung gas tank niya sa ilalim. Ayan. Ito yung gas tank niya or yung fuel tank niya. Well, actually ito, i-indicate ko na lang dito mismo yung actual na fuel tank capacity nitong Euromotor Rack RV2 para at least maging aware kayo. Including na rin mismo yung actual na fuel consumption nitong motorsiklo na ito. So, ayan yung meron sa ilalim ng seat niya. Bukod pa dyan, sa kanyang rear section, ayan. So, napapansin natin mabuti dito mismo sa kanyang rear section na gumagamit siya ng dual shock suspension dito mismo sa may bandang likuran. Naka-chain type na rin. Adjustable na rin yung kanyang swing arm. Dito mismo, if ever na maghihigpit ka ng kadena, is pwede mo na lang siyang hilahin pa ganon. Luluwagan mo lang to ng konti. Given naman na yan sa lahat ng mga motorsiklo as of the moment. Naka-Rayos type or naka-spokes wheel type pa yung kanyang gulong dito mismo sa may bandang likod. Tapos, mapapansin din natin mabuti na meron na rin punta tayo sa kabila. Yan, para mas ma-highlight natin. Meron na rin itong disc brake na with matching dual piston caliper. Ngayon, punta tayo sa actual size ng motor ng gulong na ito. So, actual size nung actual na gulong na ito is nasa 2.75 by 17 dito mismo sa may bandang likuran. And take note, parehong naka dual sports, parehong naka off-road style or naka off-road type na gulong ito dito mismo sa may bandang harapan or likod. Then, ito yung actual na fender niya. Kasyang-kasya yung mismong gulong dito and covered na covered talaga yung pinakagulong dito mismo sa may rear. Pagdating dito mismo sa may bandang likuran. Then ito yung taillight niya. Kung hindi ako nagkakamali, kasama na rin dito yung kanyang turning lights dito mismo sa may bandang likuran. Mapapansin din natin mabuti na ito is naka LED light na rin ito dito mismo sa may bandang likuran. So, ang daming magaganda dito mismo sa Rack RB2 na to. Yan, isa yan sa mga napansin ko rito mismo sa motorsiklo na to. Ang daming mga change, ang daming mga newly added na features dito mismo sa motor na to. Ngayon, natapos na natin ikutin yung motor at nabanggit na rin natin yung pinaka-actual na specs para dito mismo sa motorsiklo na to. Syempre, ang gagawin natin is sitay test na natin tong motorsiklo na ito. Okay, so medyo may kataasan to bike na ito. Then take note, medyo nakatiptoe din ako dito mismo sa bike na ito. Pero good thing, nakakapalit pa rin naman. Nakatulong din yung taas ng kanyang handlebar dito mismo sa dulo ng harapan. Tapos, parang doon ko nakasakay na ako sa isang motor ko sa motorsiklo. Pero pinagkaiba lang, medyo semi-automatic lang, wala siyang clutch. Based na natin mismo sa observation ko, ayan. So, given naman na madaling ilipo itong motorsiklo ko, bukod doon, then, gaanan din yung daling ako. Gaanan din yung tulak. So, hindi ako mahirapan daling itong motorsiklo na to. Bakit din yung ito, especially sa mapalubang madaan. Sa natin reviewin, ikutin tong motorsiklo na to and also natapos na rin nating i-highlight yung pinaka-technical specs nito. So ngayon, presyo naman tayo ngayon. So ito, pa-flash out ko na sa screen.
nyo naman na napakamura ng motorsiklo na to kung tutuusin. At yun nga no mga dre. So sa lahat ng gusto mag-inquire, pwede kayong magtanong dito mismo sa comment section or i-PM ako dito mismo sa pinaka Facebook page ko. Then at the same time, sa lahat ng gustong kumuha ng installment or cash netong motorsiklo na to is katulad lang din ng pag-inquire ninyo, PM nyo lang ako dito, then ako nang bahala mag-assist sa inyo para dito makakuha kayo ng gantong klase ng unit dito mismo kay Motovida Phase 2 Caloocan. So ayun, hanggang dito na lang muna tayo mga dre. Keep safe and ride safe always. Stay tuned. Maraming salamat. Ingat kayo palagi. Japs out.